Mga kapuso niyong patuloy na sinusubaybayan, makakausap po natin ngayon pong umagang ito at tayo po'y pinapalad na makakausap ang dati pong Pangulo ng Senado, si dating Senate President Franklin Drilon. Senator Drilon, maayong aga, Senador. Maayong aga, magandang umaga po, Orly. Magandang umaga sa ating mga kababayan. Madamong salamat sa pagbaton sang sininga temprano pa sa interview, Senador. Alam ko pong kayo ibalaho ngayong araw na ito. Malaman ko lang siguro, ano sa tingin ninyo sa inyong pagkuha na rin po ng ilang mga mahalagang detalye bago po ang impeachment trial ni Vice President Duterte ngayong pong araw na ito. Gaano kahalaga ang pagharap sa witness stand ng isang nasasakdal sa isang impeachment trial, Senador? Yan po ay depende sa kanyang legal strategy, sa kanyang mga abogado, kung dapat ba humarap siya ng personal o paahayaan niya ang mga abogado ang maghumawak at magpresenta ng anumang testigo na makakatulong sa kanya. Hindi po compulsory na humarap si Vice President Sara, at whether or not haharap po siya as a witness is a matter of strategy na sa mga abogado niya po yan kung kailangan humarap siya para mapatibay ang kanilang mga depensa. Naalala ko lang kasi nung kasagsagan ng impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona, yan ang isa sa matagal na pinagtalunan daw noong kanyang mga abogado, defense panel. Pero mas minarapat ho yata na siya ay humarap. You think yung pagharap na yon naging mas madali ba para sa mga senator judge na direktang sumagot ang sa nasasakdal? Makakatulong kung talagang marinig nila ang testimony ng impeach officer, ng official na siyang na-impeach. Ngunit ulitin ko lang, yan po ay decision na gagawin ng kanyang mga abogado at ng Vice President mismo. Okay, but for the meantime, sabi nyo nga, depende sa strategy. Kahit naman yata sa regular na korte, sa mga simpleng kaso sa hukuman, hanggat may iwasang mag-testify, ang nasasakdal ay gagawin talaga ng kanyang mga abogado. Tama po yan. Kung hindi naman kailangan, yan po ay pinapagpasyahan ng kanyang mga abogado. Dahilan po, hindi naman po pwedeng pilitin mo siyang humarap doon at hindi naman siyang pangkaraniwang testigo at siya po ang nakasakdal, kaya mayroon siyang proteksyon na hindi siya pwedeng tanungin na ang sagot makakasama sa kanyang depensa. Alright. Habang naghahanda po ang lahat, habang ang lahat ay nag-aabang ng mga development mangyayari sa Senate, sa impeachment trial nito sa Senado, ano bang inaasahan? Nakailang beses rin yata kayo na nagduminig. Yung iba natuloy na impeachment habang kayo'y miyembro ng Senado, Senador. Tama po yan, Orly. Noong panahon ni Presidente Erap, kung inyong maalala, lumabas ang tao sa kalsada at nagkaroon ng EDSA 2 dahilan po sa itinago o sa tingin ng taong bayan, itinago ng mayoriya yung katotohanan na nandun sa second envelope na tawag. Kaya po nagalit ang taong bayan. Kaya sa ganun din ngayon, sangayon sa mga survey, 80%, 8 sa bawat 10 Pilipino ang iniintay kung ano ba talaga ang katotohanan. At ang ating kasaysayan, it's too fresh to forget na ang tao ang hinahanap ang katotohanan. Kaya any attempt to cover up to be masama sa ating political stability. Kaya yan po ang dapat natin alalahanin. At ngayon ito yung pangatlo o pang-apat na impeachment trial. Ito po ay nagpapakita lamang na ang isang institusyon ng accountability ay talagang ginagamit para po maliwanagan ang taong bayan kung ano ang katotohanan sa mga sinasabing pagkakamali. Kaya po ang taong bayan iniintay na ilabas ang lahat at maghusga ang mga senador kung ano ba talaga ang nangyari.
Alright. Binanggit nyo kasi yung nangyari kay dating Pangulong Estrada na humantong sa pagtitipon ng mga tao. Dahil yun sa kundi yung ano, second envelope na tinuturing. Meron din kanyang meron din kanyang material na bagay na ang tingin ng iba ay maaring napakahalaga ho pagdating ng pagsimula ng impeachment trial nito ni Vice President Duterte. Yung pong box nga galing po sa BIR, Ah, ano sa tingin niyo, Senador Drilon? Kasi parang may pahayag na mukhang may pahimutik na hindi yan gagalawin, hindi yan nasa kamay ng Senate Orly, Impeachment Court, Senador? Orly, opo. Sa ating saligang batas, ang impeachment court ay siyang may sole kapangyarihan na litis at maghusga sa isang impeachment trial. Alright. Uulitin ko lang, ang ating impeachment court ay siyang sole authority. Siya lang ang pwede magpasya kung at mag-trial sa isang impeachment proceeding. Yung box po ng BIR, yan po ay ebidensya at kasama sa paglilitis ng kaso. Kaya ang Senado lamang, ang impeachment court lamang, ang may kapangyarihan para buksan po yan. Hindi po yung Pangulo, hindi po yung Supreme Court kung basahin natin ang saligang batas. Kaya hindi ako sumasang-ayon doon sa opinion ng aking kaibigan si Ping Lacson na ibalik yung box na yan sa Pangulo. Wala pong kapangyarihan ng Pangulo. Ang impeachment court, ayon sa ating saligang batas, ay siyang sole authority to try and decide the impeachment case. Yung pagkakataon na matingnan at matukoy kung may halaga o may purpose ang mga akusasyon, maaari kasi makita yan dito sa mga dokumento. Kaya sa tingin niyo dapat ang impeachment court ang lumutas po niyan. Hindi na yan ang tingin ko. Yan ang nakalagay sa ating Yan na lang sa saligang saligang batas. batas. Alright. Opo, yan po ang kapangyarihan ng impeachment court as the sole authority to try and decide an impeachment case. Okay, well taken yan. Dahil na rin sa ilang mga punto na baka humantong sa pagkakataong hindi raw yan makita at mabuksan. Pero gaano ba kahalaga itong ganitong mga uri ng mga document? Tax document no kasi ito, Senador. Dito makikita dito makikita kung gaano katapat at kung gaano katotoo ang pagdedeklara ng isang opisyal ng gobyerno. Kaya ganun ba sa tingin niyo kahalaga itong mga tax document ito ng BIR? Mahalaga po yan dahil isa sa mga dokumentong titingnan ay yung tinatawag nating Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Yan po ang dokumentong aming pinafile nung ako'y nasa gobyerno pa upang sabihin kung ano ang ari-arian ng isang kawani ng pamahalaan. At ito po'y i-compare mo sa income tax return kung talaga bang may kakayahan upang mag-acquire nito mga assets na nasa reported sa SALN. Yung mga bank deposits, dinideclare ba yan sa SALN? Dapat i-declare kung magkano ang pera mo sa bangko as of a certain date, yan po ay dinideclare. Kaya yan po importante makita kung yung sa bank accounts at importante po maliban doon sa Statement of Assets, Liabilities, and Network or SALN, yun po bank accounts, importante. Yun po BIR tax return, importante para po makita ang katotohanan. Hindi po natin pwedeng itago ito at uulitin ko lang, yun pong impeachment court ay siyang may kapangyarihan at impeachment court lamang ang may kapangyarihan para mabuksan at ilabas lahat ito. Hindi po ang Pangulo, hindi po ang Korte Suprema, ang impeachment court lamang. Okay. Huling punto na lang, Senador. Habang nagkakausap kasi tayo, may isa ring mga malaking balita ngayon ng Sandigang Bayan. Dahil anytime,
baka magpalabas na ho ito ng warrant of arrest sa isang senador na meron pong kasong plunder. Sinampa po ng Office of the Ombudsman. Na pag-uusapan tuloy, paano kung sunod-sunod na magkakaroon ng ganitong mga pangyayari, pagpapalabas ng arrest warrant sa mga senator judge, sila na lang ang matitira. Paano ho kaya? Kasi ang Supreme Court, unless sa panayam namin sa ilang mga nakauunawa ng konstitusyon, hanggat wala naman talagang conflict, walang case at bar at wala pang matinding issue, hindi naman talaga magdidesisyon ng Supreme Court dahil na pakikialam sa hiwalay na sangay ng gobyerno. Ano ang posibleng mangyari? Ano ho ito dapat karapin? Paano dapat ito paghandaan ng impeachment court, Senador? Ayan po ay magandang tanong, Orly, dahilan sa ang ating saligang batas, sinasabi, two-thirds ng ating Senado ay kailangan para makonvict ang isang impeachment officer. Mhm. Ngayon, ang tanong, ano ba ang pagbabasihan ng two-thirds? Yun bang 24 o yung available senators lamang? Halimbawa, yung mga may warrant, may nakakulong, mga detention, hindi po sila pwedeng bumoto dahilan sa personal ang kailangan na humarap. Yun po ay bibilangin sa 24. So yan po ang magandang tanong, may mga opinion na at sang-ayon sa kaso ng Avelino versus Cuenco, ang sabi ng Korte Suprema, yung pagbilang ng miyembro ng Senado for purposes of the quorum, yun dapat ay basihan lamang yung mga available, yung sinatawag na may sako, by jurisdiction ang Senado. Dahil sa aming patakaran, kung kulang ang humarap sa Senado to constitute a quorum, para magkaroon ng quorum, pwede pong physically dalhin yung isang senador at dalhin sa session hall para po magka-quorum. Ngunit kung ang isang senador ay nagtatago or detention siya by order of the court or nasa labas ng bansa, hindi mo po pwedeng dalhin sa Senado. Kaya ang tanong, ano bang basehan ng two-thirds? Yun lang bang available o yung lahat na 24? Sabi ito po ng Korte Suprema, for purposes of establishing a quorum, ay dapat yung mga nandito lang sa ating bansa o may kalayaang pumunta at boboto sa husgado. At ibig sabihin, hindi yung tatago, hindi yung nakakulong. Kaya isa pong issue yan. At ang impeachment court ang siyang magpapasya nito initially. Ngayon, pwede pong i-question sa Supreme Court kung tama ba ang decision ng impeachment court dahilan sa ito'y constitutional may nag-decision na dito sa Supreme Court dati on the question of quorum. Kaya ito'y pwedeng dalhin sa Senado. Ngayon, paano po dalhin sa Korte Suprema? Ang initial na mag-ruling dito ay ang impeachment court. At kung sinong hindi sang-ayon sa ruling ng impeachment court, ang siyang magpupunta sa Korte Suprema. Ayan. So, ibig sabihin na maaring tapos na yung kompleto na ho lahat ng panig, depends on prosecution, saka po ito pwede idulog na sa Supreme Court. Pwede mangyari yun, Senador, ano po? Pwede mangyari po yan. Alright, Senator, maraming salamat. Dami ko pa gustong itanong, pero yung iba ho rito siguro pagpapaliban natin sa susunod pang pagkakataon na magkausap po tayo, Senator. Maraming salamat and maayong aga. Sige. Thank you, maayong aga. Okay. Sa dating Senate President Franklin Drilon, mga kapuso, ang inyo pong napakinggan.